Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating Torny Enzo Bunyog. Mga kabunyog, itong ating talakayan dito, ang pagkakaiba dito sa iba pang social media platforms natin, dito po medyo mga tatlong topics ang dinidiscuss ko. Hmm. Kaya kung gusto niyo po ng tuloy-tuloy ng pag-discuss ng mga tatlong topics, dito po kayo manood, subaybayan ninyo ito, i-subscribe po ninyo ito. Ito pong aking bagong YouTube channel at mag-follow po kayo sa ating bagong FB page. Ito mga kabunyog, ang topics natin ngayon. Ano ba talagang dahilan ng pag-resign ni Mayor Magalong bilang advisor ng Independent Commission for Infrastructure? Hindi natin 'to na-discuss sa nakaraang mga talakayan, so maraming nagtatanong sa atin. Pag-usapan natin 'yan mamaya. O ito, umiinit ang sagutan nina Yusek Claire Castro, ang tagapagsalita ng Palasyo ng Malacanang, at ni Attorney Nicolas Kaufman, ang abogado naman, lead counsel ni Duterte. Pag-usapan din natin 'yan. O ito, ha? Wala bang pananagutan ang abogadong nagnotaryo doon sa sworn affidavit ni Orly Guteza? Kasi sabi ni Attorney Pichi Espera, hindi daw siya ang nagnotaryo nun. Ngayon, kung hindi siya ang nagnotaryo nun, may pananagutan ba siya? Ayan, pag-usapan nga natin yan. O, mga kabunyog, mga kababayan, maraming nagtatanong sa atin, ano bang dahilan at nag-resign si Magalong? Ayan. Ang totoo, mga kabunyog, mga kababayan, bago pa nag-resign si Magalong, marami na kasing lumabas na mga balibalita na tatanggalin siya. Maraming mga lumabas na balibalitang na tatanggalin siya bilang advisor ng Independent Commission for Infrastructure. Una, tandaan natin, hindi naman member ng Independent Commission for Infrastructure si Mayor Magalong. Siya ay advisor lang dito. Hmm? Um, Bakit nabalibalita na tatanggalin siya? Actually, galing mismo sa Malacanang, si PBBM ay nagbigay na ng instruction sa kanyang legal team o legal counsel na ma-advisean siya ng maayos kung mayroon bang illegal o unconstitutional sa pagkakatalaga kay Magalong bilang member o advisor ng Independent Commission for Infrastructure. Dahil nga, mayor siya ng Baguio City. Sa atin kasi, sa konstitusyon at sa batas, kapag na-elect ka sa isang posisyon, hindi ka na pwedeng humawak ng iba pang posisyon. Bawal po 'yan sa konstitusyon at sa batas. Maliban na lang kung ang posisyon na 'yon ay ex officio position mo. Pero kung hindi 'yun ex officio position, hindi puwede. Kaya lang ang puwedeng lusot naman diyan, hindi naman siya member noong independent commission. Siya naman ay ano lang, advisor. Kaya 'yun naman yung puwedeng lusot diyan. Kaya lang mayroon pa rin daw mga legal na mga loopholes yung pagkaka-appoint na 'yon. Kaya gustong ah, malaman ni PBBM o ng pangulo, ano ba talaga? Mayroon ba siyang problema sa gano'n o wala? Kaya inatasan niya ang legal team niya na pag-aralan. Nakarating 'yun kay Magalong. So para kay Magalong, ang tingin niya doon, may plano ng sabihin na nating sibakin siya, tanggalin siya bilang advisor. Kaya hindi niya na hinintay. Ang sabi ni Mayor Magalong, alam ko na may planong tanggalin ako, mayroon akong honor, mayroon akong respeto sa sarili ko, hindi ko nahihintayin 'yan na tanggalin ako. Yan yung sinabi ni Mayor Magalong. Ano ba kasi talaga ang mga nagiging issue kay Magalong bukod dun sa legal question nga na posibleng unconstitutional ang pagkakatalaga sa kanya? Ang sabi ng Malacanang, halimbawa yung tagapagsalita ng Malacanang si Yusek Claire Castro, ang sabi niya, parang napapabayaan na ni Magalong ang kanyang trabaho bilang mayor ng Baguio City at hindi daw papayagan ng presidente o ni PBBM na mapabayaan yung trabaho niya bilang mayor dahil lamang sa pagkakatalaga sa kanya bilang advisor ng Independent Commission for Infrastructure. May iba naman na nagsasabi
na hindi nasusobrahan na rin ang trabaho ni Magalong kasi adviser lang naman dapat siya, hindi naman siya dapat napakaaktibong gumagampan ng mga trabaho bilang member ng Independent Commission. Hindi naman trabaho 'yan ng niya na kumbaga lahat ng meetings o lahat ng gawain ay nandun siya. Lumalabas kasi mas aktibo pa siya dun sa mga members ng Independent Commission for Infrastructure. So, mayroong nagre-react na parang hindi na adviser yung ginagawa niya, parang ano na siya, lead investigator na. So 'yan, maraming mayroon ding mga nagsasabi na, hindi ano nandiyan 'yan poprotektahan lang niya ni Magalong ang mga Duterte kasi pro Duterte 'yan. So, marami ng samut-saring issue tungkol kay Magalong. Ah, talagang, binabato na ngayon ng mga issue, si Magalong. Kaya ang sabi ni Magalong, "Hindi ko nahihintayin pa na ako'y, tanggalin." Kasi natutunugan niya naman daw na anuhin siya, kaya nag-resign na siya. Yan yung ano, kumbaga kaysa sa sabi niya, maging intact pa naman yung kanyang honor, yung kanyang dangal, pagkatao, ayaw niya na mawala ang respeto sa kanya. Kaya, siya na lang, resign na lang siya, kaysa kung ano-ano pang mga issue ang lumalabas tungkol sa kanya. Pero ayon kay Mayor Magalong, ang malinaw, hindi niya pinababayaan ang kanyang pagiging mayor ng Baguio City. Pangalawa, kahit na hindi na siya member ng o kaya advisor ng Independent Commission for Infrastructure, tuloy pa rin ang kanyang laban o advokasya laban sa korupsyon. Yan po ang malinaw na sinabi ni Mayor Magalong. Dito tayo sa pangalawang topic natin. Hmm? Yung sagutan ni na Castro at ni Kaufman, tumitindi, tumitindi, umiinit. Nito kasing huli, mayroon na namang palpak sa palpak na ginawa itong si Kaufman. Hmm? Kasi para lang makumbinsi ang ICC, yung pre-trial chamber ng ICC, para makumbinsi lang na talagang dapat ibigay nito, i-aprobahan nito, i-grant nito ang request o hiling ni Kaufman bilang lead counsel ni Duterte na pagbigyan ito sa interim release na hinihiling nila. Ang ginamit na dagdag na argumento o pangkumbinsi ni Attorney Kaufman ay yung sinabi daw ni Yussi Claire Castro na hindi kontra ang gobyerno ng Pilipinas sa application nila for interim release. Kinote niya pa si Yussi Claire Castro. Ha? Ngayon, nag-react si Yussi Claire Castro ngayon. Sabi ni Yussi Claire Castro, si Nicholas Kaufman ay master na ang pagtitwist ng facts. So para malinaw kung anuhin natin ang sinabi ni Yussi Claire Castro, fake news si Kaufman. Fake news si Kaufman at nagkakalat ng disinformation. Totoo naman na mali rin yung sinabi ni Kaufman. Hindi naman talaga sinabi ni Yussi Claire Castro na payag ang gobyerno or hindi kontra ang gobyerno ng Pilipinas sa request nila ni Kaufman na bigyan ng interim release si Duterte. Walang gano'n, walang official na posisyon ang gobyerno. Ang pagkakasabi ni Yussi Claire Castro, ganito, sa isang programa na sa isang press con niya, tinanong siya ng media, "Ano pong masasabi niyo sa sabi ni, Sara Duterte, ni VP Sara Duterte, na nakakuha na sila ng bansa na pumayag na tanggapin si Duterte?" Ang reaksyon ni Yussi Claire Castro ay mabuti naman pala at mayroong silbi ang kanyang pagbabiyahe. Actually, may pang-uyam yung sagot ni Yussi Claire Castro na, okey. So kung nakakuha na sila ng ng bansa na payag tumanggap kay Duterte, mabuti naman at nagkaroon ng bunga, yun ang term, bunga. Nagkaroon ng bunga yung mga ginagawang pagbabiyahe ng Vice Presidente. Yun ang sagot ni Kaufman ay ni Yussi Claire Castro. At dinagdag pa ni Yussi Claire Castro na kung mag-grant man ang, request nila Kaufman at ng kampo ni Duterte sa ICC na interim release, ang sabi naman ni Yussi Claire Castro, hindi naman yan kumbaga, irerespeto naman ng gobyerno ang desisyon ng ICC. Hmm, Kasi, ano yan, desisyon ng ICC yan, alangan namang kontrahin mo yan. So, yun ang context or sinasabi ni Yussi Claire Castro. Ay dito kay Kaufman ang pagkakasabi niya
formal pa naman yung final ni Kaufman na pleading sa korte, sa ICC Pre-Trial Chamber. Ang sabi niya, Hmm, dapat pagbigyan na ng ICC ang request na interim release kasi kahit ang gobyerno ng Pilipinas ay hindi na kontra dito. O gano'n, gano'n kadirek yung pagkakasabi ni Kaufman sa pre-trial chamber. Kaya nagre-react ngayon si Yussi Claire Castro. Sabi ni Yussi Claire Castro, master na talaga ni Kaufman ang pagti-twist ng facts. Hindi naman gano'n. Ang sinasabi niya, kung mag-grant ang interim release ni Duterte, walang magagawa ang gobyerno diyan kundi tanggapin 'yan. O yun, kung mag-grant. Pero iba yung tanong na kontra ba ang gobyerno ng Pilipinas o payag ba sa interim release? Oh, hindi naman masasabi ni Yussi Claire Castro doon na payag ang Pilipinas. Kasi ang sinasabi lagi ng Pilipinas, hindi makikialam ang gobyerno ng Pilipinas sa desisyon ng ICC. Pero hindi ibig sabihin nun na payag ang gobyerno ng Pilipinas. Kaya tama si Yussi Claire Castro. Master nga sa pag-twist ng facts itong si Kaufman. Noon pa, ganyan na rin ang ginawa niyan. Sabi niya rin noon ni Kaufman, payag yung mga prosecutor ng ICC sa interim release. Pero yung pala, hindi naman. Hindi naman. Ah, kaya ano nga eh, master na nga talaga ni Kaufman ang fake news, disinformation, pagti-twist ng facts. Hmm. Isang mainit na issue ngayon, yung prinisentang surprise witness ni Marcoleta sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, si Orly Gutesa. Yung palang sworn affidavit o sinumpaang salaysay, ang nakalagay doon, ang nagnotaryo noon ay ang abogadong si Attorney Pichi Espera. Yun. Ngayon, matapos lumabas yung kontrobersyal na sinumpaang salaysay. Nag-appear pa mismo sa Senate Blue Ribbon itong si Gutesa na surprise witness ni Marcoleta. Itinuro kasi nito ni Gutesa na nagdala sila ng mali-malitang pera, 35 na maleta, malalaking maleta. Bawat malit, 48 million pesos ang laman doon sa residence o bahay ng dating speaker na si Martin Romualdez doon sa McKinley, sa Forbes Park, sa Taguig. Hmm. Controversial yon kasi imaginin mo, nagdala kayo ng pera do'n sa bahay ni Romualdez na ang kredibilidad niya para sabihin yon ay dati siyang security consultant ni Saldico. Galing kay Saldico yung pera. Koleksyon na yun daw sa mga kickbacks, sa mga proyekto. Ngayon, medyo ano talaga yon, pampasabog talaga yung kanyang ano na yon, yung kanyang sinabi na yon. Kaya lang, lumilitaw ngayon, naglabas ng statement ngayon, si Attorney Pichi Espera, hindi daw siya ang gumawa ng statement na yon, ng sinumpaang salaysay, hindi siya naging bahagi ng paggawa nun, hindi siya nagnotaryo, at yung mga nandun na mga notarial details sa sinabing sinumpaang salaysay na ninotaryo niya, hindi raw totoo yun. So in short, peke yung notaryo. Ngayon ang lumalabas, ang lumalabas, ah may pananagutan ang mga dapat managot do'n. Ang tanong, dahil ba peke pala yung kanyang notaryo, hindi pala siya nagnotaryo nun, may pananagutan pa rin ba ang abogadong ito o siya pa nga ang biktima? Depende yan. Depende yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kasi posible naman na ang nagnotaryo nun ay ang kanyang staff. Mayroon kasing mga gano'n, eh. Mayroong mga gano'n na arrangements ang mga abogado. Sa totoo lang sa Pilipinas mayroong mga gano'n. Para para mga ano, may kita pa rin sa pagnonotaryo kasi may bayad pa rin 'yan. Sabihin nating ₱500 bawat ordinaryong dokumento, hmm, ₱500 'pag nakarami siyang notaryo sa maghapon o sa isang buwan, pambayad na 'yan sa mga suweldo ng mga staff o kaya arkila nung kanyang opisina. Kaya ano pa rin, may kita pa rin sa pagnonotaryo. Lalo na kung mga sensitibong mga o kung mga malalaking dokumento, importanteng dokumento, mga deed of sale na malalaking halaga, 'yan malaki rin ang singil diyan sa notaryo. Pero, kaya ito, ang abogado kahit wala siya sa opisina niya, pinapayagan niya ang staff niya, mayroong gano'n, sa Pilipinas. Practice ng mga abogado 'yan na, "O sige magnotaryo ka, pero piliin mo lang inonotaryo mo." O papaano kung yung staff niya nga ang nagnotaryo nun?
ay may pananagutan pa rin itong abogadong ito kahit sa totoo hindi siya ang nagnotaryo kasi, madidiin yung kanyang staff, madidiin yung kanyang staff na nagnotaryo at siya rin madidiin din siya. Bakit siya pumapayag na magnotaryo yung staff niya 'pag wala siya? Kaya ano 'to, 'pag lumalim 'tong issue na 'to kasi ipapatawag itong abogadong ito, si Attorney Pichi Espera, ipapatawag ng RTC judge ng Manila, Regional Trial Court Judge. Bakit masasangkot dito ang RTC? Ang pagnonotaryo kasi ng mga abogado, kumukuha yan ng authority, ang tawag diyan notarial commission, galing sa judge. Kaya kung sa Manila ka magnonotaryo, hihingi ka ng authority, iko-komisyon ka ng judge, bibigyan ka ng notarial commission ng judge, mag-a-apply ka sa judge. Manila, mag-a-apply ka sa RTC dyan sa Manila. Ngayon, binigyan siya ng notarial authority o commission ng judge ng RTC ng Manila. O, papatawag siya nun. Sabi ni Senador Ping Lacson, ipapatawag daw itong abogado. Pagpapaliwanagin sa si Gutesa. Kasi sabi ni Marcoleta, talaga daw na nagpanotaryo itong si Gutesa. At totoo rin daw na nagpanotaryo si Gutesa. Ang sabi naman ng abogado, hindi ako nagnotaryo niyan. So, aalamin ngayon ng RTC judge. Sabi ni Senador Ping Lacson, mag-iimbestiga na ngayon ang RTC judge ng Manila para alamin ano ba talagang nangyari. Ngayon, kung hindi si Attorney Espera ang nagnotaryo, sino ang nagnotaryo nun? Totoo ba yung kanyang, kasi may seal niya dun eh. Pangalawa, yung mga document number, serial number, series number. Ano yun eh? Totoo ba yun? Totoo ba yun? Kasi kung totoo yun, at yung notaryo ay yung seal ay kanya rin, ibig sabihin sino ang nagnotaryo para sa kanya? Staff niya? Kung may pananagutan din siya dun. Hmm? Kung peke naman yung pagkakanotaryo pala talaga, pineke talaga nila Gutesa, ay mananagot din sila. Bakit ninyo pineke yan? At kung si Marcoleta ay may papel do'n, isumbong nito ni Gutesa, "Sila Senador Marcoleta ang gumawa niyan, hindi wala akong alam." Mananagot din si Marcoleta niyan, saka sila Mike Defensor. Kaya maraming mananagot dito, maraming mananagot. Yung abogado, posible ding may pananagutan kasi sinasabi nila Marcoleta ni Defensor, totoong ninotaryo yan, hindi peke yan. Mananagot ang abogado na yan. Ang sabi naman ng abogado, hindi ako nagnotaryo niyan, peke yan. Kaya ano ito, medyo maraming masasangkot dito sa isyung ito ng pagnotaryo. Okay? So yan mga kabunyog mga kababayan, ito po ang ating Attorney Enzo Bunyog. Lagi niyo pong subaybayan ito. Bagong YouTube channel natin ito at bagong Facebook page natin.